Ang tatalakayin po natin ay isang minsan sinasabi nating sensitive na topic at ito po ay ang giving. But I believe mga kapatid, ito po ay scriptural topic. Amen? So, ibig sabihin, ang Biblia po kasi, itinuro po ito mula po sa Old Testament, New Testament, halos sa kabuuan po ng Bible, hindi maikakaila na ang turo ng offering, giving, sacrifice, di ba? Yan po ay nasa banal na kasulatan. Ngayon, kukunin po natin yung kalimitan na gagamit po na talata at ito po ay ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. Ito po ang aking paksa ngayon. Matapos po tayong tumalakay ng series of messages about maturity, spiritual maturity. This time, pag-uusapan naman po natin ang patungkol po sa tinatawag nating cheerful giving. Yung cheerful giving na talagang, kumbaga meron po kasing mga kilala po tayo na known sa usapan po ng topic na ito na nakatutulong sa mga churches para sa kanilang mga campaign, para sa kanilang mga project na i-accomplish, and that is great. That is actually wonderful to consider this topic para po doon. Pero dito po sa masasabi nating setup ng Bible sharing, gusto po natin na ito po ay maibahagi sa marami. Okay? So, be a cheerful giver. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Be a cheerful giver. Cheerful giving, yan po ang ating pong paksa. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this beautiful day. Thank you for the ministry of Believers Breakfast. Thank you for this online ministry. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry, especially your servant as I minister to your people. May you continue to spread your word, Heavenly Father, through this ministry. I pray that you will give us a teachable spirit, good heart, as we listen. May you bless me and use me, O God. May you bless your people too. Thank you so much, O Lord. For all of these things I ask and pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. So, pauuna ko na po sa inyo na ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang usapin na kung saan itinuturing na sensitibo ng marami. Sensitive sapagkat marami daw po ang na-offend. Yes, I believe that is true. Totoo po na marami na po ang natisod sa usapan ng giving at marami na pong naging issue about giving. Pero siguro po hindi rin natin magandang iset aside yung katotohanan na napakarami na rin po na pinagpala ng Panginoon dahil po sa pagtuturo ng giving at pagbabahagi po ng mensahe tungkol sa giving. Kaya ngayon po, hindi natin pag-uusapan ang tithing lang, hindi natin pag-uusapan ang offering lang, hindi natin pag-uusapan ang first fruits lang, hindi natin pag-uusapan ang mission giving lang, kundi ang pag-uusapan natin ay ang usapin ng giving sa general presentation po, mga kapatid. Ibig sabihin, yung perspective na sa kabuuan tumatalakay sa giving. It is good for you and for me to somehow learn the teaching, the clear teaching of God's Word concerning this matter. Ang ating pong nabasa ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang pinaka-konteksto po nito ay ang giving ng Macedonian churches. At ang Macedonian churches, according to the writing of the Apostle Paul, sila po ay hindi po nagbigay
dahil sa sila po ay masagana at mayaman. Ang idea po ay makukuha natin sa chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, beginning verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse number 2, how that in a great trial of affliction, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Okay, verse number 5, and this they did not as we hope, but first gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. So, makikita niyo po mga kapatid, that this portion of the scripture, that this passage is about the commendation of the Apostle Paul because of the commendable giving of the Macedonian churches. Siguro po, parang po pwede natin nga tingnan na ito po ay sa form ng relief. Ano po? Yung generosity po nila. Actually, natakol po yan. Natakil po yan dito po sa aming naging conference sa Paris about generosity, about giving. And it is good na ito po'y parang follow-up and affirmation na makikita po natin sa usapin ng pagtuturo. So mga kapatid, yung pong ating pong binasa ay bahagi na kung saan kino-commend ni Apostle Paul ang giving ng Macedonian churches at ito po ay sa intensyon na i-challenge po ang mayamang church ng Corinth. Yes, the Apostle Paul would like to encourage the believers at Corinth to be generous too. And then, ang generosity po ay hindi po sa kasaganahan, hindi po sa yaman. Ang generosity po ay sa puso. At yan po'y kasama sa tatalakayin po natin ngayon about cheerful giving. Mga kapatid, mga minamahal, marami na po ang naapektuhan sa usapang ito o sa paksang ito. At di rin po natin maitatanggi na posibleng isa rin po sa nakakaapekto sa marami ay ang pagtuturo ng mga pastor or yung mismong nakikita ng mga miyembro sa pastor. So dito, makikita nyo po yung ating balanced presentation. Hindi po kasi itinuro ng Bible ang giving para sa kapakinabangan lang ng pastor. Hindi po para ang pastor ay managana o manamasa. Hindi po, mga kapatid. Hindi po yan ang pinakapunto ng turo ng Biblia sa giving. Bagamat, kapag tinignan po natin, yan po ay kasama sa intensyon ng Panginoon para sa probisyon sa pangangailangan po ng manggagawa. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman natin, mga giliw na taga-subaybay, ng ating po mga manggagawa ay nagsuko ng kanilang buhay. Di po ba? Ang ibig sabihin po mga kapatid, nagsuko po ng buhay para po sana bawat isa po sa atin makita nyo po ang halaga ng turong ito sa tamang unawa. Okay? Again, hindi po ito para sa usaping kapakinabangan ng pastor o ng sino man tagapanguna, kundi ito po'y para sa kapakanan ng mga mananampalataya, para sa usapang gawain po ng Panginoon at kapakinabangan ng mismong gawain ng Panginoon. Kasi we cannot deny the fact na kakailanganin din po natin ang probisyon para po sa gawain ng Panginoon. Now, let us consider my message. Ano po? Again, ang encouragement natin is for all the believers to become a cheerful giver. So, giving ang ating pong topic. Giving. At ilang bagay po ang gusto kong paksain po natin. Una, para sa akin po, giving is an issue. It is the issue of the heart. Ang usapin ng giving ay hindi issue ng estado ng buhay. Ang usapan po ng giving ay hindi usapang pangmayayaman. Ang usapang giving po ay hindi usapang pang mga masagana lang ang kabuhayan. Ang usapang giving po ay hindi usapang para sa kapakinabangan ng isa o dalawang tao. Ang usapang giving ay usapang in issue, usapan ng puso. Kaya nga mapapansin niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia,
every man according as he purposeth in his heart. Diba? Ayon sa usapang pasya ng puso. Kaya nga, for me, it is not right to pressure or to force anyone sa usapan ng giving. Ma-tithes man yan, offering man po yan, o kung ano pa mang klase ng giving na itinuro sa Bible yan. Para sa akin, hindi po problemang i-apply lahat yan eh. Walang mamamali kapag ka po i-apply po natin ang lahat ng giving sa Bible. Kaya nga wala po akong patol doon sa mga kumukontra at nagbibigay ng kaisipan na hindi raw para sa panahon na natin ng tithing, hindi raw para sa atin ang first fruits, so kung ano-ano pa. Well, for me, hindi po yun ang issue. Ang issue puso. Kasi kapag ka ang pinag-usapan generous heart, kahit gawin po natin ang lahat ng giving sa Bible, mga kapatid, hindi problema sa isang tao na ang puso niya talaga ay magbigay. Kaya nga sa akin po, hindi po natin po pwedeng akusahan ng mga nagpa-practice ng tithing ngayon at ang mga churches na nagpa-practice ng tithing ngayon ay mali. At sasabihin natin kasi hindi raw yan ang ating panahon. Napag-usapan nga po at napag-aralan nga po namin. At ito na may naituturo ko na panahon pa po ni Abraham, wala pa yung panahon ng kautusan. Ang tithing na po ay practice ng mga godly people. Kaya nga, di ba, nag-conclude pa ako na ang tithing po ay hindi dapat sa ating pong panahon ngayon usapang utos, kundi usapang makadiyos. Na dahil po sa ginagawa ito ng mga makadiyos, kaya dapat may consider natin na kahit walang utos, kahit di natin pag-usapan ng utos, kung ikaw ay makadiyos, dapat gawin natin yung ginawa ng mga makadiyos. So, yung mga makadiyos po ba sa Bible, nagtatites? O makadiyos po tayo? Dapat nagtatites din po tayo. So, kaya hindi ako doon magdudwell. Dahil ang stand ko nga po, all kinds of giving in the Bible, we can practice, we can apply as long as we have the right heart. Diba? Na ginagawa po ito. Kasi nga, ang giving po para sa akin, issue of the heart. Diba? Issue po ng puso ito. Diba? Kay panahon natin, kay hindi natin panahon, pag may problema sa puso, mga kapatid, hindi nyo po maaasahan. Kaya nga, ang kagandahan po ay ang pagsesentro ng sulat ni Apostol Pablo na sinasabi niya na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Malinaw po yan. Malinaw. Tingnan niyo po ang sabi. Hindi ba? Ang linaw po ng binanggit ni Paul dito sa teksto natin, every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So kaya nga, mga kapatid, hindi naman yata maganda na tama ang puso mo, ikaw pa ang negatibo at naninita sa mga nagtatites. Diba? Isipin niyo po yun. Yung nagtatites, sa puso nila, gusto nilang gawin yan para sa Panginoon. Tapos babatikusin mo at sasabihin mo na mali yan, hindi tama yan, wala na sa panahon natin yung tithing. Ang usapan ng giving, hindi usapan ng panahon. Ang usapan ng giving ay usapan, hindi rin ng utos. Ang usapan ng giving ay usapan ng puso. O, tingnan niyo po ang sabi niya sa verse number 8. Pansinin niyo po ito. 2 Corinthians chapter 8 and verse number 8. Ang linaw-linaw po, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Amen? Malinaw po na ang sabi niya, I speak not by commandment. Okay, nagsasalita ako sa inyo, hindi gaya ng nag-uutos. I speak not by commandments, but by the occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Wala po kayong makikita na taong in love na kakailangan mong utusan para magbigay. Ang pagbibigay po ng taong in love ay kusang tibok ng puso. Kaya ang magandang practice sa church, tithes man yan, offering man yan, mission giving man yan, project giving man yan, o kaya sabihin nating sacrificial giving po yan, lahat ng yan, kung gagawin mo dahil puso mo yan, no one, di ba,
can question you. Walang kahit sino mang may karapatan na questionin ang isang taong nagmamahal na kanyang gawin ang practice na ito out of love. So kaya for me, mas malakas ang puwersa ng giving na dahil sa pag-ibig at hindi dahil sa utos. Hindi ko po itinatanggi, lalo na nung panahon po, lalo na po nung panahon ng kautusan ng Panginoon sa kanyang bayan, hindi ko po itinatanggi na dapat silang sumunod dahil utos po ng Diyos yan. Kasi kaya nga nililiwanag natin na ang tithing po ay hindi po sa panahon ng utos. Hindi po nasa ilalim ng utos, kundi ang utos na sakop ng tithing. Wala pa po ang utos, may tithing na. Wala pa po yung panahon ng kautusan sa time ni Moses, may tithing na. So it is wrong to say na ang tithing po ay nasa ilalim ng kautusan, mali pong sabihin yan. Ang mas tamang sabihin po, ang kautusan ay nasakop ng tithing. Diba? Ibig sabihin, wala pa yung panahon ng kautusan, nagtatights na po yung mga Diyos. Dumating sa panahon ng kautusan, sinabatas po ang tithing. So, gusto kong sabihin na kahit na po ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, dahil sa pagkamakadiyos at dahil sa pag-ibig sa Diyos, dahil yan ang puso para sa Panginoon, walang kahit sinong po pwedeng magsabi na mali po tayo, na nagtatights tayo. Minsan po, katwiran lang yan ng mga ayaw talaga At hindi naman natin mapipilit ang ayaw. Kadalasan nga po yung hindi po nasa puso ang pagbibigay ng kanilang tithes ang nagiging cause ng problema sa gawain. Kumbaga, simple lang po ang ibig sabihin. Sa'yo na yung tithes mo. Kung ikaw, hindi iyan mula sa puso mo. Walang kahit sinong po pwedeng pumilit sa'yo. At hindi kailanman po pwede mong sasabihin na talagang ang tithing ay talagang puwersa. Hindi po, puso. Puso ang anumang klase ng giving. Kaya nga sabi niya, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. So tapos niliwanag po, every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sa panahon po ni David, niliwanag din po yan. Sa sa 1 Chronicles chapter 29, I believe. Sa 1 Chronicles chapter 29, sa verse number 9, ang sabi po, malinaw po mga kapatid, na yung pong mga mananampalataya nung panahon nila, they offered willingly to the Lord. Na sila po ay masaya na nag-offer sa Panginoon. Then the people rejoice for that they offered willingly. Nakita niyo po? Kung nagbubukas po kayo ng Bible, nakita niyo po? 1 Chronicles chapter 29, verse number 9. Then the people rejoice for that they offered willingly, because with purpose of heart, diba? They offered willingly unto the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. So makikita nyo po, mga minamahal, mga kapatid, na sa Biblia po, napakaliwanag na talagang kung maiintindihan po natin. Kaya po, hindi ako pumapatol sa mga debate ng kung sino-sino. Kaya nga sa church, lalo na ng living water, di po ba? Maliwanag po yan. Kung hindi nyo po ibibigay yung mga dapat nyong ibigay sa Panginoon, kayo ng Panginoon yan. Opo, kasi ngayon naman ang problema po natin ay yung mga pananakot ng tagapagturo. Wag po kayong, para bang sa mga anak, wag nyo pong hayaan ng anak po natin, gagamitan po natin ang mga pananakot para sumunod. Mas maganda realization, di ba? Dahil sila po'y may pagkilala, may paggalang, may pagmamahal, at yung gamitin man natin yung salitang takot. Di ba dapat may takot tayo sa Panginoon? Reverential po yun. So kung tayo po ay susunod dahil sa reverential fear, okay po yan. Pero mga kapatid, mga minamahal, believe me, that as I understand the Bible, particular
na ito pong 2 Corinthians 9:7. Ito po'y hindi talatang kumokontra sa tithes, hindi talatang kumokontra sa kahit anong giving sa Bible. Ito ay talatang nagbibigay diin or emphasis sa klase ng pusong dapat taglay ng sino mang nagbibigay. Amen po ba, mga kapatid? Because giving, as I understand the teaching of God's Word, giving is an issue of the heart. Kamusta ang puso natin? Mga kapatid, ang sabi po niya, and I know that thou, the Lord, triest the heart. Diba? Tinitingnan mo, the uprightness kami, with the uprightness of my heart, we offered willingly. Yan ang sabi ng verse number 17. I know also that thou, O God, triest the heart, and has pleasure in uprightness. So kaya ang importante sa Panginoon, yung makita po talaga kung anong klaseng puso ang taglay natin Gusto ko po yun yung sinabi po nung 1 Chronicles, mga kapatid, 1 Chronicles chapter 29, diba? Doon sa verse number 9, sinabi ko na po sa inyo, na talagang, then the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Tingnan nyo po sa verse number 17. Maganda po yung sinabi. I know also, my God, that thou triest the heart. You see? Diba? Ang talagang sinusuri at sinusubok ng Diyos, puso. Diba? Ang sabi po ni David, I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered. So kaya makikita nyo po, kahit naman po nung panahong batas ang po, ipinakikita pa rin ang kaluguran ng Diyos talaga, mga kapatid. Gawin mo yan ng may masayang puso. Ano man po yan. Any kind of giving, make sure that when you practice that when you do that with a cheerful heart. Why? For God loveth a cheerful giver. Yung cheerfulness, issue ng heart yan Yung saya, issue ng puso po yan. Kaya para sa akin po, mga kapatid, napagandang maintindihan po natin na talagang ang usapang cheerful giving, ito po ay issue ng heart. Pangalawa, it is for the intention to help. Ang giving po ay para sa intention na tayo po'y maging blessing. Hindi lang yung mabless ka, given na po yun. Na sa Bible, sa design of God, nagbibigay tayo at ang pagbibigay po ay susi upang tayo po'y pagpalain. Malinaw naman po sa Bible yan. Diba? Sa akin pong laging maingat ng pagtuturo, sinasabi ko po yan. Nung panahon po ng tithing, kautusan, sa usapang kahit kautusan po yan. Kasi ang Living Water Baptist Church, nagtatites, hindi na po sa usapang utos. Nagtatites po kami sa usapang makadiyos at sa usapang may pag-ibig sa Diyos. Kaya nakakalungkot naman yon na yung mga inuutusan lang nagtatites, tapos yung mga nagmamahal, hindi. Diba? Ang kaibahan po, hindi yung tithing. Ang kaibahan, yung puso. Na dati, ginagawa nila dahil sa utos, tayo ginagawa natin dahil sa puso. Hindi po ba? So, yun po yun. Pero hindi yung para batikusin, kontrahin mo yan. So, yun ang hindi ko maintindihan. Kung may dapat kontrahin po dyan, yung idea na pinalalabas natin katulad ng panahon ni Moses, tanggapin natin, hindi katulad ng panahon nila. Okay? Pero tingnan nyo po, even in principle, bakit po ba nung panahon po ni Moses, inuutusan po na magdala po sila ng mga ikapo? Dahil po doon sa isang tribo, at yan po ang tribe of Levi, yung Levites, na kailangang magkaroon ng provision sapagkat sila po ay walang kanilang sariling inheritance. All the 11 tribes, lahat sila may inheritance, pero yung tribe of Levi, wala, kaya sila po, inutusan. Kaya isinautos po yan. Pero kahit sa panahon po natin ngayon, may tagapangasiwa pa rin po sa templo. Meron pa rin po tagapanguna. Kaya mga kapatid, yung matuwid na isip po natin, diba, ang dapat lang po nating ma-review ay yung paggamit ng mali ng mga nangunguna.
'Di ba? Yung pong konseptong mali. Pero yung principle na kaya ka nagtatides, kaya ka nag-offering, kaya ka faithfully nagbibigay dahil kailangan mai-provide ang pangangailangan sa gawain ng Diyos at particular nga po yung manggagawa ng Panginoon. Kaya nga sinabi naman po yan ni Paul eh. Diba? Who goeth a warfare anytime at his own charges, who planteth a vineyard and eateth not of the fruit thereof, and who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. In principle, yun po yun eh. Kaya there's nothing wrong with that. Diba? To provide for the needs of the laborer. Diba niliwanag ko po yan? Ang una, to please the Lord. Pangalawa, to provide for the need and to prove your love. Yun po yun eh. Pero mga kapatid, mga minamahal, importante na makita natin na talagang ang issue po ng giving, ang isa sa intention natin. Diba sabi ko po, given na po yun. Ang sabi sa Israelites, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that shall have not room enough, be room enough to receive it. So, may blessing kapag ka po nagtatides, may blessing kapag ka ibinibigay, yun dapat ibigay sa Diyos. So, yun po, ang gusto kong matanaw yung prinsipyo po doon. Okay? Pero in general, ang sabi po, Luke 6:38, give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Diba? Tapos doon po sa ating konteksto, and God is able to, diba? Give us to abound His grace, mga kapatid. Malinaw po, kaya nga grace giving ang tawag natin doon. Tapos doon sa first fruits, di ba? Honor the Lord with thy substance, Proverbs 3, 9 and 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So given na po that in giving, merong pong promised blessing. But hey, it is good to understand that ang pagiging cheerful giver ay hindi nakasentro sa blessing na matatanggap mo, kundi issue ito ng heart at intention ito to help. Hindi mo na kailangan maging motibo yung blessing dahil disenyo na ng Panginoon yan. Sana ang maganda sa puso mo, nagbibigay ka dahil kalooban ng Diyos at iyan po ay sa intensyon na tayo po'y makatulong. Yes, I want all of you to know that all the members of the church who are generous, they are undeniably a great help in the ministry. Diba? All givers, lahat ng mga cheerful givers, lahat ng mga generous members, sila po'y help sa ministry. Ang laki-laking tulong po. I, for one, can say that in the context of the ministry of the Lord sa Living Water Baptist Church, napakaraming miyembro na dahil generous, dahil giver, napakalaking tulong po nila sa gawain ng Panginoon. So kaya ang giving po, ang pagiging cheerful giver po, ang pinag-uusapan dito, issue po ito ng heart at intention po ito to help. Kaya tayo nagbibigay para makatulong po tayo, para magaanan po ang ministry, para matugunan po ang mga pangangailangan, para ma-provide din po ang suportang kailangan ng pastor, ng manggagawa ng Panginoon na tinalikuran ng lahat alang-alang sa ministry. Kaya nga sabi ko po, hindi po talaga ang intensyon ng giving para yumaman ang pastor. Ang pagsagana po ng pastor ay nasa kapasyahan po ng Diyos. Kaya kung makakakita kayo na pastor na gumiginhawa o umaayos ang buhay, hindi nyo dapat pagtakahan yun dahil ang Diyos nangako that a faithful man shall abound with blessing. Pagpapalain po niya. Yung masigasig, sa mundo nga po, yung mga empleyado kapag ka po ang kumpanya natutuwa sa empleyado, binibigyan ng incentive sa prinsipyo, sa makikita nyo pong simple logic. Diba, gumamit ng logic ang Panginoon. Yung ama nyo sa lupa, masama, nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak. Ako pa kaya, na ama nyo sa langit. Sundan nyo po yung logic. Na kung ang amo, boss nyo sa lupa, pag natutuwa sa inyo bilang mga manggagawa, nagbibigay ng incentive, siya pa kaya na boss natin sa langit. Kasi ang mga pastor, manggagawa ng Panginoon. Kaya pagpapalain talaga ng Panginoon yan.
Magtinulang po kami, pagpapalain talaga kami ng Panginoon eh. 'Di ba? Maging malinis lang po talaga ang amin pong motibo sa mga tao. Hindi kami nagpapastor para gatasan ng miyembro. Hindi kami nagpapastor para isahan ang mga miyembro. Nagpapastor kami dahil yan po ang tawag ng Panginoon. Ngayon, ang Diyos nagdisenyo na ang kanyang provision. Hindi kami mag-intindi ng sarili namin, kundi hayaan namin ang Panginoon na mag-provide, and the design of God, yung mga faithful givers, malaking help sila, not just sa ministry, but also to the man of God. Kaya pagka pinagpapala ang miyembro, maganda po na pinagpapala rin ang manggagawa. Okay? Kapag ka nagtitiis ang miyembro, dapat nagtitiis din ang manggagawa. Kaya po mga kapatid, ang isa sa napakaganda po na maintindihan naming mga pastor, hindi kami nagpastor for filthy lucre. Di ba? Hindi kami nagpastor para po sa mga kapakinabangan. Kami nagpastor sapagkat yan ang tawag ng Panginoon at ang dapat natin panghawakan ang Panginoon na pinaglilingkuran namin ang magpo-provide ng aming mga pangangailangan. Kasi hindi rin naman po sigurong tama na kapag maganda ang nagiging buhay ng pastor, naapektuhan ka at parang mabigat sa loob mo. Dapat nga isa ka sa dahilan kung bakit gumiginhawa ang buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon because of the kind of heart that you have. Because generosity, I believe it is an issue of the heart. And then, ang giving po dapat with the intention to help. Ang gusto natin makatulong. Lalo na pagka ang pastor, giver din. Naku, huwag kayong magtaka na pagpapalain po ng Diyos yan. Diba? Kami po sa buhay namin, because I always want to practice what we are preaching, what I am preaching. So kaya even my wife, sa family po namin, masasabi ko po, na talagang ini-enjoy namin kung ano binibigay ng Panginoon. Kasi alam ko, katuparan yan ng kung ano po yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Magpakatapat ka, pasasaganahin kanya sa pagpapala. Mapagbigay ka, talagang babalik ng Panginoon ng higit-higit, mga kapatid. Pero dapat maintindihan nyo po na kung merong unang tutulong sa church, kung merong una na dapat umagapay sa kung ano ang kakailanganin sa church, dapat mananampalataya po yun. Kung meron dapat nakaalalay sa mga man of God, sa mga pastor, dapat mananampalataya yun. Kung sino ang dapat may pusong tumulong sa kapatiran, yan po mga mananampalataya yun. Dahil dapat sa mananampalataya, mga kapatid, given to hospitality. Diba? Dapat mga hospitable tayo. Dapat generous po tayo. Dapat cheerful giver po tayo. So mga kapatid, for me, ang usapan ng pagiging cheerful giver, number 1, issue of the heart. Number 2 is about intention to help. And number 3, investment in heaven. Or investment in heaven. Ang pagiging giver po natin, higit sa blessing na makukuha natin sa lupa, ito ay dapat sa pananaw na dapat nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Yan po ang sinabi ng Panginoon. Sinabi po ng Panginoon yan sa Matthew chapter 6, beginning verse number 19. Na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa at huwag yung pagkamalian po yan sapagkat ang Diyos din po ang nagtuturo na dapat maging masinop tayo, maging maayos po tayo sa takbo ng ating buhay. So kapag lalapatan natin ng understanding, hindi po bawal ang mag-ipon. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. In contrast, gusto lang niyang pansinin na may mga tao kasi puro sa lupa ang ipon, walang ipon sa langit. Ang Kristiyano po sa tamang turo, hindi na tayo taga-lupa, taga-langit na po tayo. Kaya dapat ang investment natin nandoon sa langit, mga kapatid. Diba sabi, kung nasaan ang kayamanan mo, duroon ang puso mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth. Kinakalawang, nananakaw, nasusunog. Ang ipon daw po, dapat ipon ng kayamanan natin sa langit. Hindi nananakaw, hindi po kinakalawang. Diba? Dito po sa lupa, kahit gaano katindi ang yaman mo, po pwedeng madali ng akyat bahay gang yan. Di po ba? Pero kapag sa langit tayo nag-ipon, wala pa po sigurong mabubuong sindikato na tatawaging akyat langit gang. Ano ho? Kaya kung ang kayamanin mo ang investment mo doon sa langit, naku, walang makakanakaw niyan mga kapatid. Hindi masusunog yan, hindi mawawala po yan. So kaya ang napakaganda po na ang generous giver, ito po ang takbo ng isip. Ito po'y ipon niya sa langit.
Opo, kaya hindi ka maapektuhan. Kahit dito sa lupa, hindi po ba? Ay hindi po tayo ganun kasagana. Basta ang investment natin sa langit, amen po yan mga kapatid. Kaya for me, being a cheerful giver, it is an issue of the heart. It is about the intention to help and also about investment in heaven. Ipon tayo ng kayamanan sa langit. Dito natin ginagamit sa lupa. Ito'y ginagamit natin sa ministeryo, ginagamit natin sa misyon. Kaya dito po, ang isa sa nakita kong magandang ipunan ng yaman sa langit ay yung pagsuporta sa misyon Yung pagsuporta sa mga manggagawa, yung nagpapalaganap ba ng ebanghelyo. Yung pong talagang masasabi nating tutok sa ministry. Ang ibig ko pong sabihin, kung ikaw yung mananampalataya na ang investment mo nasa buhay ng mga nagbiministeryo, nasa buhay ng mga taong suko sa Panginoon, nagpapalaganap ng ebanghelyo, walang katapon-tapon yan. At yun po ang kiniklaim ko. Those who are very generous to me, hindi ko sila kayang gantihan. Pero sabi ni Paul, but my God, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero bago po sinabi ni Paul yan, sabi po niya, not because I desire a gift. I think in verse 17 ng Philippians chapter 4, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. You see? That principle is clear to Apostle Paul. Kaya for me, it is good to be enlightened and to be educated believers that in the topic of giving, it is about the issue of the heart. Anong klaseng puso ang taglay mo? It is about the intention to help. Yun ba ang talagang tibok ng puso mo? Makatulong? Kasi yun ang totoo niyan. Ang mga giver, malaking tulong po yan. And it is about investment in heaven. Tayo po ay nakakaipon ng kayamanan sa langit. Kaya doon po sa mga generous po sa inyong lingkod. Diba? So gusto ko pong sabihin sa inyo ito na talagang ang Diyos na pinaglilingkuran ang mga missionaries, ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga pastor, ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga masasabi nating manggagawa ng tinawag ng Panginoon ang siyang magpapala sa inyo. At ayon sa deklarasyon ni Apostol Pablo, everything na isinuporta po ng mga believers sa Philippi, ito po ay naging karagdagan sa account nila sa langit. Nalalagay po sa kanilang account. So, I hope and I pray na ang ating pong tinalakay ngayon ay naging kapaki-pakinabang sa bawat isa, that it is good to somehow understand clearly that the giving issue sa Bible, ang turo, teaching ng giving sa Bible, makikita nyo po, issue of the heart. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity. Why? For God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya mga Kristiyano, kamusta po tayo? Nasa puso po ba natin ang pagmamahal? Nasa puso po ba natin ang pagbibigay? Tayo po ba ay naghahangad na makatulong, makaagapay sa gawain, sa manggagawa? At tayo po ba ay nakapag-iimpok sa langit? Yan po ang mensahe ng cheerful giving sa Bible sa akin pong nauunawaan. I hope na muli po tayong pinagpala at nawa pasalamatan natin talaga ang Panginoon sa biyaya na ibinibigay niya po sa akin, na kahit ganito yung sitwasyon po natin, nakikita-kita pa rin po tayo. Sabi nga ni Deep Thinker, maumaga, mahapon, at magabi, hindi po nababago ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong sandaling ito, kamusta po? Humahanap po ba tayo ng kakampi para po maipagtanggol ang hindi natin pagiging giver? O gusto natin ng liwanag, ng turo ng salita ng Diyos tungkol sa giving? Ano po yung ating pong tinalakay? 3 bagay. Paki-type po ninyo kung type nyo ang ating pong pinag-aralan. 3 bagay na tinalakay po natin sa usapan ng cheerful giving. Issue of the heart, intention to help,
investment in heaven. Yan po, ha? I-type nyo para hindi nyo po makalimutan. So, pwede nyo pong i-type yan bago ako mag-pray. Papatugtog muna po tayo and then magpe-pray po ako bago tayo magpaalam at konting shout out po. Pakinggan po natin ang awit na ito.